Kapag nag-rapture, makakasama ka ba? Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome sa Usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang. At ngayon, isang paksa na naman ang ating pag-uusapan na nanggaling sa Bible. Pero bago yan, mga ka-worship, huwag niyo po muna kalimutan na mag-like, mag-subscribe, mag-share at mag-comment bago matapos ang video na ito. Maraming salamat po. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isang tanong. Kapag nag-rapture, makakasama ka ba? Yan po ang isang maintrigang tanong na yan mismo ang ating tatalakayin para sa araw na ito. Salitang rapture. Narinig niyo na ba yung salitang rapture? Ang mga nagtuturo po ng eschatology ay naniniwala po sa bagay na ito. Para po sa kanila, ang rapture ay isang pagsundo na magaganap sa isang kisap mata lamang. Kumbaga, susunduin niya ang kanyang mga tagasunod nang walang nakakaalam kung kailan at anong oras, at wala rin nakakaalam kahit na sinong tao dito sa mundo. Kung meron man siguro nakakaalam, syempre walang iba kundi ang Diyos yun. At syempre, si Jesus yun. Pero sa totoo lang po, merong mga kumokontra sa salitang rapture. Sabi nila, walang rapture sa Bible. Ipag-challenge pa nila na sabihin, hanapin mo sa Bible ang salitang rapture, wala. Okay? Pero hindi po nangangahulugang dahil sa wala yung mismong salita, ay wala ngang magaganap na rapture na isinaad mismo ng Bible. Sapagkat mayroon pong magaganap na nakasulat sa Bible at iyon ang tatawaging rapture. Ano ang rapture na ipinapahiwatig ng Bible? Ito po ay biglaan. Ito po ay hindi inaasahan. Ito po ay magdudulot ng pangamba sa mga taong lalong-lalo na pag naiwan. Yung totoo po, hanggang sa ngayon at hanggang sa mga oras na ito, hindi pa po ito nangyayari. Marami na pong pastor na nagtuturo ng mga ganitong bagay sa kanilang mga church members upang i-aware ang bawat isa sa kasama sa iglesia, nang sa ganon mauntindihan na nila ang bagay na dapat nilang malaman, ang rapture. Kasi nalalaman na po ng pangkalahatang pastor na hindi na dapat ipagsawalang bahala ang bagay na ito. Para maunawaan natin ang rapture o ang magaganap na pagkuha sa mga mananampalataya o mga tagasunod ng ating Panginoon, ay babasahin po natin ang isang sita sa Bible, at ito po ay hango sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 po. Kaya kung meron po kayong mga Bible, subukan po ninyong buksan at makipagsabayan po kayo sa akin. I will be reading po sa NIV translation. Basahin ko po. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and following. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven, and with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. And then after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Now, brothers, about the time and the date we do not need to write to you,
For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Mas mainam siguro kung babasahin po natin ito sa wikang Tagalog. Ang sabi po rito, mga kapatid, hindi namin ibig na hindi nyo malaman ang tungkol sa mga natutulog o mga nagdadalamhati gaya ng ibang mga tao na walang pag-asa. Naniniwala kami na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at kaya naniniwala kami na dadalhin ng Diyos kasama ni Jesus ang mga natutulog sa Kanya. Ayon sa sariling salita ng Panginoon, sinasabi namin sa inyo na tayong mga nabubuhay pa at na natitira pa hanggang sa pagdating ng Panginoon ay tiyak na hindi mauuna sa mga natutulog na. Sapagkat ang Panginoon ay bababa mula sa langit na may malakas na utos, na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang mga natutulog kay Kristo ay ang siyang unang mabubuhay na maguli. Pagkatapos nito, tayong mga nabubuhay pa at natitira ay bigla namang aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya pasiglahin ninyo ang isa't isa sa mga salitang ito. Ngayon naman mga kapatid, tungkol sa panahon at petsa, hindi namin kinakailangang isulat ito sa inyo, sapagkat nalalaman ninyong lubos na ang araw ng Panginoon ay darating na kagaya ng isang magnanakaw sa gitna ng hating gabi. Yan po ang Tagalog translation ng ating pong pinag-aralan. Okay? So, ipinahayag ni Pablo na ang pagsundo na magaganap, yun mismo ang salitang rapture. Okay? Una, ang mga namatay, tapos tayo mga nabubuhay, ay kakatagpuin ni Jesus sa alapaap. At ito ay magaganap sa isang kisap mata lang. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, meron din siyang pahiwatig patungkol sa pag-rapture. Sabi po sa Matthew chapter 24 verse 40 hanggang 44, two men will be in the field, one will be taken, the other left. And then two women will be grinding with the handmill, one will be taken, one will be left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would kept watch and would not have let his house be broken into. So, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Yan po. Sa mga pangungusap na yan ni Jesus, ipinapahiwatig niya na may makakasama pero meron ding maiiwan. One will be taken, one will be left. So, ang mga sitas na ito po na nabanggit ay meron talagang magaganap na rapture. Okay? Kailan ito mangyayari? Ang sagot po ay hindi ko alam. Okay? Sapagkat ako man ay nag-aantay din sa ganitong pangyayari, pero habang sa pag-aantay ko, kinakailangan ko pong subaybayan ang aking buhay sapagkat ito po ang sinasabi ng Panginoon. We must keep watch. Therefore, ang rapture po ay isang bagay na mangyayari na kung saan ang mga taong tapat na sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko po yun ito po ay mga taong sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sila man patay o buhay ay pawang kakatagpuin ni Jesus sa alapaap at doon ang meeting place, at kapag kompleto na ang lahat, dadalhin ni Jesus silang lahat. Okay? Ang tanong, saan sila dadalhin?
Ang sagot, hindi ko po alam. Ang importante, may pagsundong naganap, inuna po yung mga namatay at sila po'y muling nabuhay at sila po ang unang aangat. At pagkatapos tayo naman pong nabubuhay, ay bigla na lang po tayong aagawin, magugulat na lang po tayo po'y nasa alapaap at magsasalubong po yung mga namatay at nabubuhay sa alapaap. Yun pala kakatagpuin ng Panginoon ang lahat ng mga taong sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? O baka naglaan si Jesus ng isang special na lugar na doon muna ang mga nakuha sa rapture. Bakit po? Bababa kasi ulit si Jesus. Bababa. Sa pagbaba niya this time, tatapak na siya sa lupa. Okay? Ano ang pagkakaiba? Okay? Ang pagkakaiba po ng pagpunta ni Jesus para manundo, hindi ho siya bumaba sa lupa. Nanundo lang siya at siya po'y nag-iintay lang sa alapaap. Namatay, okay? Kasi biglang muling mabubuhay. Ang mga buhay naman ay biglang aagawin. Pero sabay-sabay po itong aangat papuntang alapaap dahil nag-iintay ang ating Panginoon sa alapaap. Hindi po yan ang second coming. Yan po ang rapture, mga kapatid. Ang second coming po na pinag-uusapan, ito po yung magta-touchdown ng paa ng ating Panginoon at ito po ay magaganap doon sa tinatawag na The Battle of Armageddon. Sa Battle of Armageddon, ang Antikristo at ang kanyang mga tagasunod ay nandoon sa kabilang panig upang digmain ang Panginoong dumako, lumanding, yumapak ang paa, at dito po ang tinatawag na The Battle of Armageddon. Sa kwento, alam natin ng sino mananalo. Siyempre, ang ating Panginoon. Okay? At yun po yung tinatawag na second coming. Mga kapatid, lilinawin ko po, magkaiba ang rapture sa second coming. Okay? Ang rapture po, magugulat kayo. Meron pong pagbuhay ng mga patay. Ang tinatawag na pagbuhay ng mga patay ay nabanggit ni Marta sa ating Panginoon na kung saan si Lazaro po ay 4 na araw nang nakadibing. Sinabi ni Jesus, Marta, mabubuhay ang kapatid mo. Ngayon, ito yung binanggit ni Marta na pakatandaan natin maigi. Sabi niya, yes Lord, naniniwala po ako na mabubuhay si Lazaro in the resurrection at the last day. Okay? So lumalabas, may teaching si Marta na nalalaman na si Lazaro kahit namatay na, mabubuhay siya sa resurrection at the last day. Kaya lang po, na-resurrect po si Lazaro hindi sa last day sapagkat ang resurrection po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi yan ni Jesus kay Marta, Marta, akong resurrection. Mabubuhay si Lazaro sapagkat hindi ko kinakailangan mag-antay ng last day sapagkat bubuhayin ko si Lazaro ngayon. Well, ang resurrection po na nangyari kay Lazaro ay isang special case. Okay? Na kung saan kaya siya nabuhay ay upang mas lalong maniwala ang mga tao sa kanya. At nang sa ganon maparangalan din ng Diyos. Kaya nagkaroon ng resurrection kay Lazaro, pero hindi pa yun ang resurrection at the last day na binanggit ni Marta. At dito sa rapture na ito, na kung saan sinasabi rin sa 1 Thessalonians na chapter 4, na sinasabi rito ay ang mga dead in Christ will be the one to rise first. Ang sabi po dyan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord Himself will come down from heaven, and with the loud command, and with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Mabubuhay ang mga patay. At pag nabuhay ang patay, lumalabas, ito yung resurrection.
Ito yung resurrection, at kung ito po yung resurrection, ito po yung last day na tinutukoy ni Martha. At syempre naman, yung nalalaman naman ni Martha ang resurrection at the last day ay walang iba kundi ito ay katuruan na itinuro din ni Jesus sa kanya. Hindi naman niya malalaman ng resurrection at the last day kung walang nagturo sa kanya. At malamang sa malamang, ang nagturo din mismo sa kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? At kitang-kita po natin dito, sa rapture pala, may resurrection na mangyayari sapagkat ang mga patay po mabubuhay. At kung ang patay po ay magre-resurrect, therefore this is the last day na binanggit ni Martha. Sana po naiintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. Yung tinutukoy ni Martha na resurrection of the resurrection in the last day ay rapture po, mga kapatid. Okay? Doon sa binasa kong Matthew 24, verse 40 hanggang 44, walang patay dyan, puro buhay po yan. Sabi niya, 2 lalaki nasa bukid, isa mawawala, isa maiiwan. 2 babae nandoon sa may gilingan, isa mawawala, isa maiiwan. Mga buhay po ito. Okay? Sa rapture po, may resurrection at the last day, at sa rapture din po, may pag-agaw sa mga taong nabubuhay na sumusunod sa ating Panginoon. Yan ang rapture, mga kapatid. Okay? At ito po ay mangyayari na kung saan ang makukuha lang ay walang iba kundi yung mga tapat na sumusunod sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yun. Okay? Kaya po pinag-iingat po ang lahat. Sabi po ni Jesus, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Sa makatuwid, mga ka-worship, maging handa kayo palagi sapagkat ang pagdating ng anak ng tao ay hindi malalaman kung anong oras at magaganap ito sa panahong hindi ninyo inaasahan. Yan ang rapture, mga kapatid. Isang pagsundo ng ating Panginoong Hesus na hindi man lamang tutuntong ang kanyang paa sa lupa. Kaya mga ka-worship, hindi po ito second coming. Ito po ay pagsundo, pero kung hindi ito second coming, ito pong rapture na to ay resurrection at the last day. Dahil ang mga patay ay muling mabubuhay. Gusto ko lang pong linawin sa inyo, sa second coming, walang patay na mabubuhay. Wala. Walang resurrection sa second coming. Ang resurrection ay nasa rapture. Lalong-lalo na po kung ang tutukuyin natin ay ang mabubuhay ay yung mga taong sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito magkakaroon ng sakatuparan ang turo ni Jesus na naiintindihan ni Martha na ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng buhay sa resurrection at the last day kung sila ay namatay. At kung dumating naman yung pagkakataon na hindi sila patay, sila po ay aagawin sa isang kisap mata lang. At sabay-sabay pong mawawala ang mga buhay na mananampalataya, mga buhay na sumusunod sa Panginoon. At makikita ng bawat isa na sila po'y umaangat, at may makikita rin silang isa pang batch na umaangat na yung pala yung mga namatay at muling nabuhay, at sila'y kakatagpuin ng Panginoon sa alapaap. Okay? Bakit po? Sapagkat ito po ay isang pag-iingat na ginawa ni Jesus na hindi dapat mapapahamak ang lahat ng sumusunod sa Kanya pagdating po ng tribulation. Sapagkat after the rapture, na kung saan sinundo mo na ang dapat mong sunduin, kumbaga sinundo na ni Jesus ang kanyang mga pinili at mga hinirang,
Bakit pinili? Bakit hinirang? Bakit sinundo? Kasi po may kapahamakan na nadadating at ayaw madamay ni Jesus ang mga taong sumusunod sa Kanya. Yan ang dahilan ng rapture. Sapagkat sa tribulation na magaganap, lalabas na ang Antikristo, lalabas pa ang sunod-sunod at patong-patong na pagpaparusa na tinatawag nating tribulation o mga dilubyong dadanasin ng mga taong maiiwan. Okay? Ngayon, sa totoo lang mga kapatid, ang rapture hindi pa po nagaganap. Okay? So, ibig sabihin, ang rapture ay magaganap pa lamang. Tayo po ay binibigyan ng kamalayan ng ating Panginoon upang maunawaan natin na ang rapture po ay isang paghahanda na kung saan dapat ikaw at ako ay makakasama ng ating Panginoon. Huwag kang papaiwan. Bakit po? Sapagkat ito po ang tinatawag ding pagsundo ng Panginoon, sapagkat pagkatapos po nito, dadating na ang tribulation para mapahamak ang mga taong hindi sumunod sa Panginoon. At kaya ka ni-rapture dahil gusto kanyang ingatan. Okay? Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, ano ang mangyayari doon sa mga maiiwan? Bibigyan ko po ng part 2 ang discussion na ito na kung saan rapture pa rin ang ating discussion, pero ang rapture na discussion po natin ay tutukoy na kapag ikaw ay napasama at paano rin kapag ikaw ay naiwan. Pansamantala ko pong iiwanan ang panayam na ito sapagkat kahit papaano naunawaan na po natin ang bagay patungkol sa rapture at i-recap ko lang po, ito po ay isang kaganapan na mangyayari sa ating panahon na kung saan susunduin ni Jesus ang lahat ng tapat na sumusunod sa Kanya. Mauuna yung mga namatay sapagkat sila po'y mabubuhay. Ito po yung tinatawag na resurrection at the last day. Sa rapture magaganap ang resurrection at the last day at hindi sa second coming. At kapag nabuhay na po sila, sila po'y aangat papuntang alapaap. Yung mga naiiwan naman ng mga nabubuhay, ang mangyayari po dyan ay bigla namang mawawala or biglang aagawin. Yun yung salitang rapture eh. Yung bigla kang dinagit or bigla kang inagaw. Tapos yung kausap mo biglang nagulat, bakit bigla kang nawala? Yung pala, ikaw ay lumilipad na rin papuntang alapaap at sama-sama kayong papunta sa gitna ng alapaap na kung saan naghihintay ang ating Panginoon. At magugulat ang lahat ng mga mananampalataya at sasabihin ni Jesus, tara na. Okay? Saan po tayo pupunta? Ako bahala. Sasama na po tayo ng Panginoon doon at maiiwan na po ang earth nang wala na si Jesus, wala na ring mananampalataya. Okay? Kaya ang tanong, pagkatapos ng rapture, ano mangyayari? Kapag ikaw ay nakasama or kapag ikaw ay naiwan. Okay? Hanggang dito na lang po muna ang discussion natin patungkol sa rapture. I hope na naunawaan po ninyo ang definition ng rapture na ito sapagkat may part 2 pa ito na i-discuss ko kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay nakasama at ano ang mangyayari kapag ikaw ay naiwan. Okay? Ako po si Brother Dong Galang sa pangalan po ng Jesus Heart of Worship Church at sa Usapang Born Again pansamantala po ako magpapaalam. Abangan nyo yung pangalawang video, yung part 2 na ito sapagkat agad ko po yung ipopost siguro pagkalipas lang ng 2 o 3 araw. God bless po, pagpalain kayo ng Panginoon. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.